katakalain ni Margie ang pag-aasenso. Naaalala pa niya ang kanilang pinagdaanan noong araw na kapos sila sa buhay. Karaniwang may bahay lang ang kanyang nanay. Timekeeper naman sa kumpanya ang ama. Bunso si Margie sa 3 magkakapatid. Naglalakad lang kami, pupunta ng school. Mga classmates ka, may baon sila. Ikaw, nagtitingin-tingin lang. Hindi sapat ang kinikita ng ama para matustusan ang pangangailangan ng pamilya, kaya gumawa ng paraan ng kanyang ina. Taong 1982 nang buksan nila Margie ang maliit na bake shop na nooy dito sa maliit na pasilyong ito lamang nakapwesto. At mula sa inutang pa ng nanay niya na 500 piso bilang puhunan ng mga panahong yon. Napalago naman nila ang 500 pisong puhunan sa pagbili ng mga sangkap sa paggawa ng mga cupcake at mga biskwit na tsokolate. Matyagang naglalako ang kanyang ina. Pati rin si Margie nagtitinda na rin sa eskwelahan. Once your classmate know na may binibenta ka dyan, sila na rin yung pumupunta. At saka, pati yung mga teachers ko pumunta din at saka bumibili din sa akin. At dahil sa paborito ng kanyang nanay ang sinangag na mayroong sahog na sibuyas, sinubukan nilang gamitin sa paggawa ng bagong produkto. Ito na nga ang espesyal na hopyang sibuyas. Tinatagtad nila ng pinong-pino ang mga dahon ng sibuyas. Igigisa. Hahanguin. Ilalagay sa palanggana na mayroong kaunting tubig, mantika at asin. Lalagyan ng asukal at harina. Mamasahin hanggang sa lumapot. Pipilugin. Ilalagay sa oven. Makalipas ang 30 minuto, di wow! Ayun, oh. Yan ang hopyang sibuyas. Yan ang finished product. Pero ito ay, as nakita nga natin sa proseso, hindi ito yung bunga. Opo. Ito yung Sibuyas dahon po. dahon. Yes. Okay. Kasi nga naman, hindi ba, kapag caramelized onion, yan ay matamis. Huwag na natin pag-usapan, kumain na lang tayo. Sarap talaga. Thank you po. I think, itong favorite ko, next yung baboy, tsaka lang yung mogo. Oh, really? Thank you. Sarap talaga, no? Happy tayo. Tawa ka na. So, yun po. Dahil sa specialty ni Margie na hopyang sibuyas, umasenso ang kanilang negosyo. At hindi nagtagal ay naipatayo din nila itong bake shop na ito dito sa Bacolod. We're supplying the whole Negros Island. Tapos Cebu, Iloilo, Cagayan, and Metro Manila. Hanggang sa nakapagpatayo na sila ng malaking pagawaan. At ito naman pala kung saan nagaganap ang magic. Hello! Hello! Dahil marami kayong mga produkto, hindi ba? Yes po, ma'am. Ano mga bestseller nyo maliban sa hopya? Yung uboy-uboy po, at saka yung bizcocho. Ito. Tapos may Ang piyaya tawag din. dyan ay Uboy-ubo. Tumigang libre. Ayan, uboy-uboy. So parang ano lang siya. Bacolod na bacolod ang dating. Thank you. Ano, sarap ano? Ginamit ni Margie ang kanyang natapos na kursong management at naging maayos ang pagpapatakbo niya ng negosyo. Nasa Amerika na ang kanyang magulang at mga kapatid. May sarili na rin siyang pamilya. Ang lahat. Ang dating maliit na panaderya, ngayon may pagawaan na at nakakapagbigay pa ng trabaho sa may halos 100 trabahador. Kung noon, maliit lang ang kanilang oven, ngayon, high-tech oven na ang kanilang pinaglulutuan. Nakapagpundar na rin si Margie ng malapalasyong tahanan. May sariling commercial building na kanilang pinaparentahan. Kung noon, kung saan-saang lugar sila naglalakong mga paninda. Ngayon, may mga truck na silang ginagamit sa delivery sa buong Pilipinas. Sa kagustuhan ni Margie at ng kanyang pamilya na ibahagi ang tamis ng tagumpay mula sa hopyang sibuyas, ipinagpatayo nila ng libreng pabahay ang mga empleyado. Hindi wow! Para kay Margie, mas madali para sa kanya ngayon ang tumulong. Hindi dahil sa kung ano ang mayroon siya ngayon, hindi
Alam niya kung paano ang maging walang-wala noon. I think I am blessed to be a blessing to others.